Mahirap ang pamilya nila Odelon dahil sa kanilang mga utang. Panglima siya sa 6 na magkakapatid. Sa murang edad ay nagbanat na siya ng buto. Tinulungan ng ina sa paghahanap buhay upang mabayaran ang kanilang mga utang. During my elementary days, naranasan kong sumama sa nanay ko, magtinda ng mga gulay sa palengke. Sometimes po sinasama niya ako magbenta ng mga isda, maglako ng isda. Sometimes may nakikita ko mga bata na sagana sila sa lahat. Kami naman ay sakto lang yung nakukuha namin. Tinatanong ko sa sarili ko, bakit nangyayari ito sa amin? Parang ang buhay yata ay unfair. Nagsumikap si Odelon sa kanyang pag-aaral hanggang sa siya'y maging bahagi ng varsity sa karate. Napansin ng isang foundation ang kanyang sipag at galing kaya't ginawa siyang scholar. So during my college days, talaga na-focus yung life ko sa sports. Minsan pagka iniisip namin yung mga ganong financial problems, wala akong mahinga ng solusyon, wala akong mapagkwentuhan kundi yung mga kasama ko sa karate do. So doon medyo nakakapag-release ako ng konting problema namin, gumagaan sa pakiramdam ko. Nakapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong Secondary Education Major in Mathematics at naipasa ang kanyang licensure exam o LET. Nagbukas ang oportunidad sa kanya na magtrabaho sa isang private school. Lingid sa kanyang kaalaman, isa pala itong Christian school. Nung mga activities doon sa school, every Wednesday nagkakaroon ng Bible study. Doon ko po nakilala yung girlfriend ko na asawa ko na po ngayon. Naging open po siya sa akin na mas gusto niya na isang Kristiyano din yung maging kasama niya rin sa paglilingkod at maging kasama rin sa habang buhay. Alang-alang sa pagmamahal sa nobya, niyakap ni Odelon ang kinilakhang pananampalataya ng kanyang girlfriend. Bilang paghahanda sa kanilang kasal, nagbukas si Odelon ng karate gym upang madagdagan ang kinikita niya sa pagtuturo. Sa probinsya, medyo hindi po sapat yung kinikita namin doon. I decided na magkaroon ng sariling karate dojo. So yun po ay nakakatulong din kahit papaano ay makadagdag sa mga gastusin. Pangdagdag lang dun sa mga panggastos namin. Actually, ang nangyayari po sa amin talaga for charity yung training namin. Kasi noong mga times na yun, mga tinuturuan namin talaga mga bata ay hikahusin sa buhay. Taong 2008 nang magpakasal sila ng kanyang nobya at nagpa siyang bumuo ng sariling pamilya. Subalit, naharap sila sa malaking hamon. So, nung after po namin magpakasal, we decided na mag-settle dito sa Valenzuela. Napakalaking adjustment. Kaya lahat ng diskarte, lahat ng kaparaanan para mabuhay, ginawa ko po nung time na yon. Lalo na nung naging jobless po ako. Kahit saang eskwelahan ako nag-a-apply noon, hindi ako matanggap dahil may mga nahanap na sila mga teachers. Medyo lumiliit yung pagtingin ko sa sarili ko kasi sabi ko lalaki ako, dapat ako yung provider ng family. Pero ginawa ko po yung paraan na kahit papaano makatulong sa kanya. Natuto ako magtinda ng mga food supplement, na-involve ako sa network marketing business, gumawa ng mga perfume, gumawa ng mga dishwashing liquid. Dumating ang panahon na unti-unting nauupos ang kanyang pag-asa na muling magtrabaho sa isang eskwelahan. Kailan mo po sasagutin yung prayer ko? Sabi ko, bakit ang tagal? Lahat naman ginagawa ko, pero wala pa din. Nag-text sa akin, hindi ko makalimutan yung text niya sa akin. Good day, Mr. Peña, Florida. Please report on Monday for your teaching load. So sabi ko, ibig sabihin, Lord, ito na yung prayer, yung sagot po sa prayer ko. Bilang pasasalamat sa biyayang natanggap, lubos na pinagbutihan ni Odelon ang kanyang trabaho hanggang sa siya ay ma-promote bilang department head. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang trahedya ang sumubok sa kanya. Hindi na ako naging active sa church noon, naging abala sa trabaho, nadisgrasya ako sa motor, na pumailalim po ako doon sa isang malaking truck. Nung dinala ko sa ospital, sa lahat ng x-rays, wala pong fracture, wala pong nangyari sa akin. Nabubugla yung kaliwang paa ko. Isang lesson dun sa akin na binigay ni Lord na, teka muna, kailangan mo munang paalalahanan. Lalong kumapit si Odelon sa kanyang pananampalataya sa Panginoon matapos ang naranasang himala. Lalong umigting ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Nagpasalamat sa Panginoon si Odelon sa naranasang himala. Noon niya napagtanto na nawalan siya ng panahon sa Panginoon dahil sa pagiging abala sa trabaho. Pangako ko sa Lord na, Lord,
magsisilbi ako sa'yo ng maayos, magsisilbi ako ng tapat. That was the time na bumalik lahat sa akin, sa alaala ko during my recovery period. Pagkatapos makarecover mula sa aksidente, sunod-sunod ang pagpapalang dumating kay Odelon. Na-promote siya bilang head ng kanilang school at mayroon ng 100 plus students sa kanyang karate gym kung saan ginagamit siya ng Panginoon upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Si Lord ang blessings, ang giver of blessings natin. Siya ang protector natin. Siya ang nagbibigay ng lahat ng pangailangan natin. Bakit tayo mag-worry sa mga darating na araw? God is already there. So, lagi natin kasangga ang Panginoon sa lahat ng oras. Kung tayo ay may problema na kasing laki ng barko, huwag natin kakalimutan na tayo ay may Diyos na kasing lawak ng karagatan. Brother Peter, I really like the attitude of Odelon, no? Nung nawalan siya ng work and it was quite a while, ano, hindi siya nawalan ng pag-asa, naghanap siya ng way to make money, no? Maybe not as much as a steady job, pero hindi siya yung, kasi some people, when they lose hope, no, na wala sila makuhang trabaho, give up na lang ako. Pero siya, tinuloy-tuloy pa rin niya until, you see, through his perseverance, God blessed him, di ba? Tama yan, Camila. Kasi it's so important for a man to really have a job, to have work, to be the main breadwinner for the family. Kasi it's part ng dignity of man yan, as the head of the home, the head over the wife. And I also loved his attitude na sinabi mo, because when you're praying and God is silent, you know, it's only because we know Him that we can get past that silence and continue to trust in the Lord. And that's the only way, really, when you know someone na kilala mo siya, you have complete trust and confidence in that one person, that one God who is Jesus Christ. You too will be able to get past that silence when you're praying and asking for something. The only way is for you to have a vibrant, real, deep relationship with the Lord Jesus Christ. And if you have never invited Christ to come into your life, to be Lord of your life, we want to pray for you, with you, and give you an opportunity to do that now. Will you pray with us? Just say, Dear Jesus, I try my best all the time to do things my own way. I try to survive, and I just find myself back in the same place where I began. And no matter what I do, I can't seem to move on. But Lord, I saw what you did for the life of Odelon. And I too want that, need that for my life. I am desperate for you. I want to have a living relationship with you. So Lord, this very moment, I surrender my all. I surrender my life. I humble myself and ask for your forgiveness. And so invite you now, Jesus, to become part of my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will fill me with wisdom, to be the God that will journey with me in this life and bring me all the way to eternity when the time comes. Lord, thank you for loving me so much and never ever giving up on me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Whatever trial we are going through, we can persevere because God is always by our side. He never leaves us, never forsakes us. Let's put our trust in His Word. Find comfort in His promises by calling the 24/7 Prayer Center so our trained prayer counselors can pray with you and give you advice from God's Word. The number is on your screen. Kung ikaw ay nanonood ng programang ito mula sa ibang dako ng mundo, maaari mong ipadala ang iyong mga prayer requests sa aming mga trained prayer counselor gamit ang Facebook Messenger. I-type lamang ang keywords The 700 Club Asia. Bukas loob nilang ipapanalangin ang inyong mga prayer requests. Follow us also on our social media accounts on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter. Just use the keywords The 700 Club Asia. Learn more about becoming a well-rounded follower of Christ by watching the teaching videos featured on the 700 Club Asia Facebook page. These are content that
help you grow in your Christian walk as you learn practical lessons on various issues. Pwede mong panoorin muli ang mga bagong episodes at kwento ng The 700 Club Asia na nagbigay daan sa inyong pagbabago at kagalingan sa YouTube channel nito. Pwede mo ring gamitin sa iyong prayer time at Bible study ang mga inspirational write-ups na mababasa sa cbnasia.org. Available rin ang Tanglaw app para sa inyong daily devotional needs. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000555260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate, weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Nung high school po, doon ko lang na-realize na broken palm kami. Parang okay lang sa akin dati, pero nung hindi ko na nakakausap si Papa, doon po nag-ano sa akin yun. Sabi ko, bakit di niya ako hinahanap, di niya ako kinakausap. 6 na taong gulang lamang si Jennifer na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Tuluyan na silang iniwan ng kanyang ama at nagkaroon ng ibang pamilya. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang ina na mag-isang nagtaguyod sa kanya. Mula noon, nangulila si Jennifer sa pagmamahal ng isang ama, habang matinding pagkamuhi ang namuo sa kanyang puso sa mga taong nakasira sa kanyang pamilya. Sinasabi ko sa sarili ko, paglaki ko, magre-revenge ako, babalikan ko yung mga sumira sa pamilya na. Pinuna ni Jennifer ang sarili ng pagmamahal sa kanyang pamamaraan. Napabarkada siya at pumasok sa relasyon, ngunit lalo lamang siyang nakadama ng kakulangan. Sa lahat ng ginagawa mo, palaging hindi kompleto. Meron ka talagang hinahanap na hindi mo ma-explain. Sa kanyang patuloy na pangungulila, kinatagpo siya ng Diyos nang maimbitahan naman siyang dumalo sa isang Christian service. Dito nakahanap siya ng karamay mula sa mga kapatiran na tumutulong sa kanyang lumalim sa pananampalataya. Dumaloy ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso nang makarinig siya ng salita ng Diyos. Yung fulfillment na pakiramdam, nabubuo ka at saka nagkakaroon ka ng genuine happiness. Batid ni Jennifer na kaakibat ng pagsamba niya sa Diyos ay ang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa kanya. Ngunit hindi ito naging madali. Sobrang struggle pa rin po siya. Sinasabi ko po, okay, magpo-forgive na ako, Lord. Surrender ko na to sa'yo. Bakit andun pa din? Bakit may ano pa rin, may bigat, may sama pa din ng loob, may galit pa din? Isang gabi nakapanood siya ng programang The 700 Club Asia. Dito nangusap sa kanya ang Panginoon. Forgiveness is not just a one-time, big-time thing. Forgiveness is a continuous process. At nariyan ang Diyos para tulungan tayong magpatawad. Ayun po yung pinanghawakan kong word, and doon din po ako natuto na ganun pala yung parang pinaka-secret weapon or strategy. Kasi yung forgiveness pala, choice mo siya araw-araw. Sumabay po ako sa prayer. Pagtapos po nun, ayun po, nararamdaman mo na yung healing. Nang ipinaubaya ni Jennifer sa Diyos ang sugat ng nakaraan, natutunan niyang magpatawad. Pag natanggap mo kasi yung forgiveness na galing kay Lord, ayun din yung forgiveness na mabibigay mo sa ibang tao. So, napakasarap sa feeling kasi akala ko hindi ko siya kayang gawin. Pero yung naging Christian na ako, doon ko na-realize na kaya pala dahil lang din sa grace ni Lord. Sa biyaya ng Diyos, nahanap ni Jennifer ang kanyang ama sa social media na naging daan upang sila ay mag-usap. Yung pagkakontak ko po kay Papa, wala akong kahit na anong sinabi sa kanyang masama.
nagtatawanan lang kami, okay lang kami. Mas dun ko na-gets kung ano dapat bilang isang anak sa mama ko kasi siya lang yung mag-isa nagpalaki sa akin. So yung respeto ko tumaas sa kanya. Ang paglaya niya mula sa galit ang naging kanyang inspirasyon upang simulan ang Facebook page na Your Special para maibahagi sa iba ang pag-ibig na matatagpuan lamang kay Jesus. Pag meron ka ng forgiveness na na-release mo na siya, doon mo mararamdaman yung kalayaan sa lahat ng sumpa na pinasok sa'yo ng kalaban. At talagang si Lord na yung naghahari sa buhay mo, pati sa puso mo. Camila, I love Jenny's transparency. Nung sinabi niya kay Lord, Lord, forgive ko na, bakit meron pa akong pain? And that's a process na every time you remember, you just say to the Lord, I still have a little pain. Can you help me? Yes. Can you give me more grace? Can you give me strength? Kasi gusto mo talaga mag-forgive totally and be set free from that. Yes, we need to forgive because God requires us to forgive. It's not to set the person free. In fact, ang nagiging free ay tayo when we choose to forgive. God does not want us to live a defeated life. Kasi when we choose to hold on to our unforgiveness, our bitterness, para siyang tape recorder na paulit-ulit nagpe-play sa mind natin, bumabalik yung pain, tas nagiging bihag tayo sa ating hurt. And maybe you're watching right now, and just like Jenny, you say, Lord, I'm finding it so impossible to forgive because this person has hurt me so very much. You can't forgive. I can't forgive. No one can forgive on their own, but only through the power that comes from God. He will give us the supernatural power to forgive, but we need to want to obey Him. When we step out to say, Lord, I'm going to obey you, then He will bless you by giving you that supernatural power to forgive. If that is your desire right now, you say, Lord, I want to be free right now. Help me right now. This is your appointed time. It's not an accident you're watching right now. God has been knocking at the door of your heart saying, you know, anak, I want you to forgive. I want you to forgive. I want you to be free. I want you to be blessed. And right now, you got to let it go. Let go of that unforgiveness. So in the name of Jesus, we speak healing unto this person, unto these so many people who are watching right now, who are still struggling, holding on to their unforgiveness, saying, Lord, I can't do this. Lord, do it for them because they cannot do it. Lord, the pain that the other people have inflicted on them, sobrang sakit na nangyari sa kanila, Lord God. Father, you showed us while we were yet sinners, you died for us. Sino po kami, Lord God? We who are sinners, who cannot forgive those who have hurt us, Lord. Thank you, Lord God, for teaching me how to forgive, Lord. It is not based on my feeling, but it is based on my will to obey you, Lord God. And I know the feeling will follow. Then I know, Lord, I will experience that freedom that comes from you, Lord God, when I choose to obey you and forgive this person. So in the name of Jesus, I choose right now, I forgive. Say the name of the person that you have unforgiveness for. I choose to forgive this person in the name of Jesus. And so, Lord, I receive your blessing in Jesus' name. There are also people who are watching right now who are experiencing cancer or going through chemotherapy. Some of them have just discovered they have cancer. In the name of Jesus, God wants to heal you, release that unforgiveness. And right now, He's touching your body. He's touching your body and dinudurog niya yung mga cancer cells. He is melting those cancer cells in the name of Jesus. That cancer will be gone from your body. Go to the doctor and have it confirmed. You will be cancer-free in the name of Jesus. He will see you through also through your chemotherapy, so you will be able to withstand this procedure. There are also people who are watching right now, no? And nahirapan po sila because for their school needs, they are in debt. The Lord wants to heal you sa iyong pagkautang. So in the name of Jesus, He is healing whatever is causing you sa paglubog sa debt. In the name of Jesus, He is going to pull you out from that hole. You will be debt-free. In this year, we claim that in Jesus' name, you will be debt-free and you will be able to provide for your family's needs because that is God's will for you to provide for your family. Thank you.
Thank you, Lord Jesus. Amen and amen. You know, Camila, while you prayed, the Lord just showed me like a dark room. And when it was sunrise and the light began to hit that room, on the floor were all broken chains. Mga kadenang putol-putol. Walang nakagapos. You have been set free by the living God. There's also someone watching right now. You have acute asthma attacks, very frequent. The Lord is setting you free from those asthma attacks, never to occur again in your life. Receive that healing in Jesus' name. Jesus' name. Amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998 590-0620. A prayer, a phone call, a bag of relief supplies can spark change in the lives of many. Take part in this transformation. For your donation of 500 pesos to CBN Asia, you'll receive exclusive audio streaming access to Pat Robertson's Putting On the Armor of God. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world. Become a CBN Asia partner today. Partners of CBN Asia, lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. Ang pag-aasawa ay hindi biro. Ang kasabihang ito ay naging totoo sa mag-asawang Jason at Rachel simula nang sila'y magdesisyong magpakasal. Dahil sa sexual immorality na ginawa ng marriage namin naging unplanned. Natakot ako kasi hindi pa ako handa to become father and husband kasi laki rin ako sa broken family. Lumaki ako na walang ama. Hindi naging madali yung unang taon bilang mag-asawa kasi kailangan ko pong tumigil ng pag-aaral para magtrabaho. Ang naging problema lang po doon, nasundan agad yung anak namin. Naging sakitin yung mga bata. So, financially wise, mas malaki yung sahod ni Mrs. So, I need to stop sa pagtatrabaho. Bagamat kapwa nakakilala na sa Diyos at mga aktibong dumadalo sa Kristiyanong simbahan, naging kalbaryo pa rin ang kanilang buhay mag-asawa dahil sa mga desisyon na kanilang ginawa nung kabataan. Nabuntis po ako 18 years old. So, hindi ko po talaga naranasan yung pagiging single. Tapos, since kailangan ko pong magtrabaho agad, doon po ako nagka-struggle kasi syempre, yung mga katrabaho ko po, sila po single. And yung kinikita po nila, na-enjoy po nila. Pero ako po, yung kinikita ko, lahat napupunta sa pagbabayad na renta, ng milk, ng diapers. So, dun po ako nag-struggle. Siyempre, naiingit ka po sa iba. Not only sa financial na bagay, emotional. Honestly ako, nag-suffer pa rin ako sa sexual immorality. Nanonood pa rin ako ng pornography. And 13 years kami talaga nag-struggle kami as a couple. Sa kabila ng pagdurusang pinagdaanan, sinikap maging matatag ng mag-asawa sa sinimulang pamilya. Humingi ng tawad si Jason sa kanyang mga pagkukulang sa Panginoon. At noong 2018, nagsimulang maranasan ng mag-asawa ang unti-unting pag-ayos ng kanilang buhay. Ginamit ng Diyos ang isang Christian book galing sa seminar na dinaluhan ng kanilang panganay na anak. Nakarelate ng husto ang mag-asawa sa paksa ng aklat. Iyon ang naging daan upang magsimulang lumalim ang pananampalataya nila sa Diyos. Doon ko nalaman na talagang hindi tayo pwedeng lumayo kay Lord kasi siya lang talaga yung anchor natin.
pag hindi tayo kumapit sa Kanya, malulugod tayo. Sa kabutihang palad, naging kahit napaka-unfaithful namin sa Panginoon, si Lord napaka-faithful sa kagaya namin na nagkakasala, nagkukulang sa Kanya lagi-lagi. Doon namin naramdaman yung love ng Panginoon till such time na meron siyang mga ginamit na paraan ng mga tao for us to really come to know Him better. Sa pagdaan ng panahon, kasabay ng paglalim ng pagkakilala at pag-ibig nila kay Jesus, unti-unting tinugon ng Diyos ang kanilang mga panalangin hanggang sa naging buo ang kanilang pagbabago na nagmula sa Panginoon. Masaya po talaga ako tsaka thankful kay Lord sa transformation. Nagpapasalamat kami kasi despite of the brokenness that we had before, nag-heal siya at nagagamit na siya ng Panginoon ngayon para ibahagi rin sa iba, lalo na sa mga kabataan at sa mga ibang magulang. Sa kasalukuyan ay kapwa may magandang trabaho ang mag-asawa at maayos din ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Bagamat dumaan sa maraming pagsubok, naunawaan ni Jason at Rachel ang kahalagahan ng Diyos bilang sentro ng pamilya at lalong higit ng kanilang buhay mag-asawa. Realizations ko sa nangyari sa buhay namin mag-asawa tungkol sa ating Diyos na buhay. Yung character niya na loving, merciful, and forgiving. Gano'n sa tingin mo out of control na messy, chaotic na yung buhay mo? Andiyan pa rin siya. Kayang-kaya ni Lord. Sa kapit lang tayo sa kanya. You know, the great thing about God is that even if we go through pain and suffering, He always assures us that hope is coming our way. However, some remain resentful towards the Lord as they've been waiting for too long for that hope to come. Be that as it may, God knows our frustration. In fact, He changes our hearts so we may see reality through the eyes of His Holy Spirit. Yes, don't lose hope. Si Lord ang mag-e-explain tungkol sa mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin maunawaan. We must be willing to listen to Him as He speaks to us. From now on, this is what God is going to do in your life. He says, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Huwag palampasin bukas ang panibagong episode na tiyak na maghahatid ng kaligtasan, pagbabago at biyaya sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Jesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless you. Bye-bye. Ngayong Biyernes, pinakamamahal na girlfriend naging lesbiana. Paano ito haharapin ni Joshua? Drug pusher, sugarol, nambubugbog ng asawa at napreso pa. Kaya pa bang mahalin si Marlon ng kanyang asawa? Sino ang iibig sa mga mahirap ibigin? An unconditional love. True stories of forgiveness and new beginnings. Dito lang sa The 700 Club Asia, Biyernes alas 12 ng gabi sa GMA.